Welcome mga kabunyog, mga kababayan. Usapan natin ngayon mga kabunyog itong topic natin, ang tukhang sa Davao. Sa ilalim ni Sara naman ngayon ang paiimbestigahan ng Kamara. Talagang talagang hindi tinatantanan ang kampo ng Duterte. Ha? Sunod-sunod, simula pa yan nung nakaraang taon, patapos yung taon ng 2023, talagang grabe na yung mga pag-iimbestiga sa mga kinasasangkutan ng pamilya Duterte at ng mga galamay nito. Si Sara Duterte bago natapos yung taon, nalagay sa kontrobersya dahil sa confidential funds. Tapos yung SMNI naman ni Kibuloy, inimbestigahan din nung mga buwan ng Disyembre. Hmm? Tapos nagkaroon pa ng resolusyon nang matatapos na ang taon sa resolusyon ng Kamara na humihiling sa gobyerno ni Marcos na mag-cooperate na sa ICC. Tapos ngayon na naman, pagsisimula ng taon, ang iniimbestigahan naman, si Kibuloy pa rin. Nakasalang sa Senado si Kibuloy. At tuloy pa rin ang problema ng kanyang SMNI. Hanggang ngayon, suspendido pa rin. At ito pa, si Sara Duterte na naman uli ang pag-uusapan sa investigasyon ng Kamara. Kung noong Nobyembre-Disyembre ay confidential funds ang issue, ngayon naman tukhang. Tukhang. Kaya talaga mga kabunyog, talagang mapipikon dito si Duterte. Hindi sila tinatantanan. Matatakot ba itong sila Congresswoman Franz Castro sa mga Duterte? Hindi. Lalo pa ngayon na lumitaw na si Las Cañas, nagpa-interview na sa mainstream media. At hindi naman yan kukontrahin ng liderato ng Kamara. Mahirap magpa-imbestiga ng ganyan kung hindi sasang-ayunan ng Kamara, ng liderato. Kasi alam naman natin sa Kamara, kapag hinarang ng mga liderato ng Kamara, hindi gugulong yung investigasyon mo. Pag ang iimbestigahan mo ay kasamahan nila o kaya kakampi nila, hindi gugulong yan. Ngayon, may nagtataong may away ang Duterte at sila Romualdez at Marcos. Ang daling aprubahan yan ng Kamara, yung request na yan, yung hiling na yan ni Congresswoman Franz Castro. Kaya tama yung sabi ni Congressman Ed Silagman, ditong darating na mga araw, yung away ng Duterte at Marcos, ng Marcos Duterte, ng Marcos Romualdez at saka ng Duterte, lalo yung iigting nitong darating na mga araw. Kapag ang issue na ay ICC, ay mas mahirap yan. Mas mahirap yan. Kasi kung ang issue lang ay confidential funds, yan? Pinag-uusapan dyan pera. Pero pag ang pinag-uusapan na kalayaan mo na posible ka nang makulong, tulad nitong pag lumabas ang warrant ng ICC, talagang mag-aalmanan yan sila Duterte at sila Sara. Kaya nga umalma si Baste nung doon sa rally sa Davao, di ba? Anong paliwanag ni Amy Marcos? Ay talaga namang aalma yon si Baste kasi ikaw ba naman yung kapatid mo at saka yung tatay mo ipapakulong sa ICC. Kaya sabi ni kahit si Amy Marcos tinanggap yan eh. Sabi ni Amy, naunawaan ko naman si Baste. Kasi imagine niyo naman, yung tatay niya at saka kapatid niya ay posibleng makulong sa ICC, talagang aalma siya. Kaya sabi ni Amy, nauunawaan ko na si Baste ay nanawagan ng pagre-resign ng presidente. Sabi ni Amy yan. Totoo naman. Talagang pag ICC na ang maging issue dito, hindi na yan simple kay Duterte. Kung umalma sila Duterte na tinapyas ang confidential funds ni Sara, kung umalma sila na ginigipit si Kibuloy at ang SMNI, ay lalong aalma sila Duterte at sila Sara kapag tuloy-tuloy na itong investigasyon ng ICC. Ngayon, kapag nagsagawa ng investigasyon ng Kamara tungkol sa posibleng involvement ni Sara sa tukhang sa Davao, at kapag naungkat ang mga ebidensya dyan, magagamit ng ICC ang mga ebidensya na yan. Magagamit ng ICC yan. Kaya, ewan ko kung mahahadlangan nila Sara ito. Siyempre, ang sasabihin na naman niya nila Sara, yung standard na answer o yung standard na komentaryo. Huwag nyo na kaming isalang dyan sa mga investigasyon ng
ng Kamara. Ano lang yan, trial by publicity. O, sasabihin nila dyan. Kung talagang mayroon kayong ebidensya laban sa amin, kasuhan nyo na kami sa korte dito sa Pilipinas. O, ganyan naman, pustahan tayo. Ganyan ang magiging sagot dyan. O, hinahamon ni Vice President Sara Duterte, sila Congresswoman Franz Castro na kung may ebidensya sila laban kay Sara sa Vice President, kasuhan daw nila sa korte sa Pilipinas at haharapin daw yan ni Sara Duterte. Ang problema dito mga kabunyog, ang issue kasi dito, ginamit yung pera ng bayan diyan sa mga Davao Death Squads na yan eh. Hindi kasi ang usapin kasi ng investigasyon diyan ng Senado or ng Kamara, mas hindi pa tungkol sa criminal na liability. Kasi yan eh, pag mga criminal liability, mas korte ang dapat na mag-determine diyan. Pero ang purpose ng investigasyon ng Kamara, kung paano yan ginagamit yung pundo ng bayan diyan sa operasyon ng Davao Death Squads na yan. Kaya ito mga kabunyog? Kasi inamin naman mismo yan ni Duterte. Ano ba ang ginamit na pondo sa operasyon ng Davao Death Squads? Ay di ba yung mga confidential funds? Confidential funds ang ginamit diyan. Intelligence and confidential funds ang ginamit diyan. Ang laki-laki ng confidential funds ng Davao nung mga panahon ng mga Duterte. Ang confidential at intelligence funds ng Davao, si Sara nga, ilang bilyon inabot yung confidential funds niya. Pinaliwanag yan ni Duterte. Ay di ba sabi nga ni Duterte, kaya nga siya nakasuhan ni Congresswoman Franz Castro eh. Bakit? Kasi nagyabang si Duterte. Sara, sabihin mo na kasi kung saan ginamit yung confidential funds. Sabihin mo na gagamitin yan sa kanila. Di ba? Ngayon, ang gamit pala ng confidential funds na yan, batay naman sa testimonya, revelasyon ni Las Cañas, pinapabuyaan daw sila kapag may mga pinatay daw. Depende sa kung ang target ay mataas na tao, ibig sabihin importanteng tao, malaki daw ang binibigay sa kanila kapag nagawa na nila yung operation. At saan kinukuha yon? Kinukuha yun sa confidential at intelligence funds. Kaya nakapag-operate yung mga Davao Death Squad, saan kumuha ng mga pera? Confidential at intelligence funds yan. yan yung totoo dyan. Di ba? Pinagmamalaki nga yan ni Digong eh. Sinabi niya, saan ba gagamitin ang confidential funds na yan? Di ba? So ngayon, gustong malaman ng Kamara sa investigasyon na isasagawa ni Congresswoman Franz Castro ng committee niya kung paano ginamit ang pera ng bayan sa mga Davao Death Squads na yan. Yun yung purpose dyan. So, yung mga nagsasabi dyan na kung totoong sangkot si Sara na sa Davao Death Squads, ay di kasuhan siya sa korte. Iba ang korte. Sa korte, hindi doon ang purpose doon yung criminal liability. Kung ang purpose ay mapin down si Sara sa criminal liability niya, doon yan sa korte o kaya sa ICC. Pero kung ang purpose ng investigasyon ay malaman kung paano ginagamit ang confidential funds, ang pundo ng bayan, para sa operation ng mga Davao Death Squads na yan, pwede yan maging subject ng investigasyon ng Kamara. Yun, magkaiba eh. Magkaiba yung purpose niyan. Kaya dito, laging may nagsasabi, ay kasuhan nyo na kasi sa korte para mapatunayan kung guilty o hindi. Hindi naman ganun yun. Ang investigasyon ng Kamara, hindi para sabihin kung guilty ka o hindi. Ang investigasyon ng Kongreso, mag-Senado man yan o mag-Kamara, ang purpose niyan, hindi i-determine ang guilt. Kasi korte lang ang magdi-determine ng guilt. Pero kung ang purpose ay malaman paano ginagamit ang pondo ng bayan sa operasyon nitong mga tukhang-tukhang na to,
itong mga Davao Death Squads na to. Hindi korte yan. Kongreso. Ano yan? Kongreso, Kamara ang pwedeng mag-imbestiga niyan in aid of legislation. Ito naman, tukhang, nagbuo ng mga DDS, Davao Death Squads, ginamit sa mga pagpatay. Paano ginamit ang pondo? Anong ginamit na modus? Yun. 'Di ba? Anyway, panoorin natin yung balita tungkol dito. Ella, nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa liderato ng Kamara na imbestigahan ng umano'y kaugnayan ni Vice President Sara Duterte sa drug killings. Batay ito sa akusasyon ng dating pulis at self-confessed Davao Death Squad o DDS member na si Arturo Las Cañas. Ayon sa mambabatas, hindi nakapagtataka kung bakit ayaw umanong makipagtulungan ng Vice Presidente sa International Criminal Court o ICC. Ito ay dahil tila maging ang Vice President ay sangkot umano sa drug killings at hindi lang ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat din anyang imbestigahan ng Kongreso dahil ang pondong nakalaan sa tanggapan ng mag-amang Duterte ang ginamit umano sa drug killings. Kit pa ng Teacher Solon, dapat lang bumalik na ang Pilipinas sa ICC. Wala pang reaksyon si VP Duterte kaugnay ng akusasyon ni Las Cañas at maging sa isinusulong ni Representative Castro na investigasyon. Gayunman, dati nang sinabi ng... Yan. Yan yung paliwanag, mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, kahit ako, kahit sa tindi ng korupsyon sa Pilipinas, kahit sa tindi ng mga ginagawa dito ng mga trapo sa Pilipinas, never akong nag-advocate ng death penalty. Sorry po, hindi ako advocate ng death penalty. Kahit mga trapo yan, hindi ako sa death penalty. Kasi napaka-importante ng buhay ng tao. Napaka-importante ng buhay. And yet, tinuturo yan sa atin, Tinuturo yan sa atin bilang the only Catholic country in Asia. Tayo. Ang right to life, ang buhay ay napakahalaga. And yet, ilan ang napatay sa war on drugs ni Duterte? Tapos sasabihin natin, okay lang yun. Kasi mga addict naman yun. Diba? Tapos sasabihin nyo, kaya naman yan ng korte natin. Sino nagsabi sa inyong kaya yan ng korte natin? Yung hearing nga lang ng ampatuan, 52 ang biktima doon. Halos na yung korte. Nahirapan na yung judge doon. Ito, ilan ang biktima dito na pinag-uusapan? Ilan? Ilan ang pinag-uusapan? Ang tinanggap ng PNP, yung tinanggap ng PNP, 6,000 daw. Pero yung 6,000 daw na yan, ang laban yan, karamihan daw dyan ang laban. Ibig sabihin, tinanggap na yan ng PNP, 6,000. Kahit pa yan 6,000, ang dami niyan. 6,000. Makakita nga lang tayo, mabalitaan nga lang natin, may namatay sa Bagyo. Ilan ang casualty sa Bagyo? 50 ang namatay dahil sa bagyong ganito-ganyan. Sabi natin, grabe, ang daming namatay. Sabi tayo, ang daming namatay dahil sa bagyo o dahil sa lindol. And yet, yung 25,000 na namatay sa war on drugs, okay lang sa atin. Anong klase na tayong bansa ngayon? Anong klase ng bansa tayo? Di ba? Yan yung totoo dyan. 33,000 sabi ni Michael Angeles. Ano yan eh? Ewan ko lang. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Dapat pa nga matuwa tayo na nandyan ang ICC. Bakit? Kasi hindi na tayo ang mag-ano. Kaysa salitisin natin si Duterte sa atin dito, hindi tayo mabuburden yan. Kasi doon sa ICC, alam nyo ba? Ang ICC, ang ganda ng kulungan doon. At saka walang death penalty sa ICC. Ito lang, ilinaw ko Kahit mapatunayan si Duterte na guilty doon sa dahig sa ICC, walang death penalty sa ICC. So ang tindi nga ng doon ang tindi ng diyan. Kaya lang hindi na kasi dito ang pinag-uusapan na patayin si Duterte kung guilty siya. Hindi na 'yon eh. Ang importante dito, ang importante hustisya. 'Yun. Hustisya. Yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Sakura 35, yun nga po, attorney, we are not expecting that much during the Duterte administration. Tama po kayo.
Yan yun eh. Yan yun. Kaya, ewan ko, masyado akong naano dito sa topic natin na to. Oh, totoo yan, Andrea nga. Komportable ang korte doon. Ha? Ano yan eh. Okay, o sige mga kabunyog, mga kababayan, na ano ako dito sa topic natin. Ano talaga eh, hindi ko maintindihan bakit may mga kababayan tayo na napakahirap na unawain nila na ang nangyari sa bansa natin sa ilalim ni Duterte ay hindi ordinaryong pangyayari yun sa history natin. Ha? Ordinaryo ba yun? Ang tinatanggap ng pulis, 6,000 ang napatay sa war on drugs. Ang justification nila, nanlaban. O kahit pa sabihin nanlaban, 6,000 ang napatay. Grabe. Grabe. Di ba? Oh, bakit papayag na ba tayo na okay lang yon na napatay yung ganun karaming tao? O, di ba? Sus, hindi talaga. Hindi talaga. Okay, sige po mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.